May panibagong kalaban na naman ang Israel. Ito nga yung Islamic Resistance Movement ng Iraq. Ayon sa inisyal na ulat ay binomba ng grupo na ito ang Haifa port sa Israel gamit ang kanilang mga attack drones. Ito ay sa kasagsagan ng laban ng IDF kontra sa grupo ng Hamas, Houthi at Hezbollah. Mahigit sa 100 malalakas na missiles ang pinalipad naman ng Lebanese group na Hezbollah at target nga nito ang mga base militar ng Israel Defense Forces. Sa kasalukuyan nga ay mas lalo pang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Lebanese militant group. Israeli forces nagsagawa ng malawakang military raid sa isang refugee camp sa West Bank na humantong sa isang malaking riot. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Inanunsyo ng Israel Defense Forces na nakumpleto na nilang wasakin ang pinakamalaking network of tunnels na pagmamayari ng Hamas na nadiskubre nila sa loob ng Gaza. Ayon sa IDF, una nila itong nadiskubre noong ika-16 ng Disyembre ng nakaraang taon at hinukay daw ito ng Hamas mula northern Gaza patungo sa Israel. Ilang bahagi ng mga tunnels na ito ay pinasabog ng combat engineers ng IDF habang isinarado naman ng IDF ang mga lagusan ng tunnels gamit ang kanilang mga modernong kagamitan gaya ng sponge bombs. Tinatayang may habang 4 na kilometro at may lalim naman na 50 meters ang underground tunnels na ito na sa sobrang lawak nga ay kayang maglabas-pasok ng mga malalaking sasakyan na ginagamit ng Hamas. Kaugnay naman ito, nagsagawa ng military raid ang Israeli forces sa loob ng Ramallah City sa Central West Bank. Tinarget ng operasyon na ito ang Al-Amari Refugee Camp kung saan nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng IDF at ng mga Palestinian residents na nagresulta sa ilang casualties at pagkaaresto ng ilang mga individual. Ayon kay IDF spokesperson Daniel Hagari, tinarget ng Israeli troop na hulihin ang ilang wanted Palestinians na nagtatago sa lugar na ito at nang makakuha na rin ng mga karagdagang intel ukol sa operasyon ng Hamas sa West Bank. Nagawa ring masamsam ng IDF ang ilang mga materyales na ipinapakalat ng Hamas upang himukin ang mga Palestinians na lumaban kontra sa Israel. Agad namang uminit ang tensyon na nauwi sa riot sa loob ng refugee camp. Ayon sa report, may mga Palestinian residents di umano na namato ng mga Molotov cocktails sa mga sundalo ng Israel kaya naman gumanti ang mga ito at pinaputokan ang mga tao. Sa kasagsagan nga ng kaguluhan, isang border police ang nasugatan pero agad naman itong na-evacuate upang makakuha ng agarang lunas. Dagdag pa rito, ayon sa ulat ng Palestinian Authority Headquarter, isang 16 years old na Palestinian ang nasawi dahil tinamaan ito ng Israeli gunfire sa kasagsagan ng gulo. Sa pagpapalawig nga na ito ng operasyon ng IDF sa West Bank, nasa kote ng tropa ang 13 suspects sa naganap na October 7 attack sa Israel. Nasa kote ang mga ito sa iba't ibang lokasyon sa teritoryo ng West Bank kabilang na nga ang Nur Shams at Hebron. Samantala, patindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon dahil na rin sa mas lumalala pang ang kaguluhan sa Gaza. Sinabi ng Lebanese militant group na gamit ang kanilang mga salvo rocket launchers ay nagpalipad sila ng hindi bababa sa 100 mga rockets patungo sa Israeli surveillance base sa Mount Meron. Nai-report din ng Israeli media na maririnig nga ang malalakas na mga pagsabog sa nasabing teritoryo at tuloy-tuloy rin ang naging paglipad ng mga rockets mula sa Lebanon sa loob ng 24 oras. Ayon sa Hezbollah, ang pag-ataking ito ay bilang response sa di umano'y Zionist aggression malapit sa city of Baalbek. Agad namang nagsagawa ng retaliatory strikes ang Israeli forces sa loob ng ilang mga bayan sa southern Lebanon. Nagpalipad ng mga warplanes ang Israeli Air Force at tinarget ng mga ito ang mga military compounds at mga infrastructures ng Iranian-supported group. Sa loob ng halos 5 buwan ay tuloy-tuloy ang nagiging palitan
ng mga pag-atake ng Hezbollah at Israel, isa ang Lebanese group sa maraming mga militanteng grupo na nagpakita ng suporta sa Hamas sa pamamagitan ng mga pag-atake sa Israel mula sa iba't ibang lokasyon. Matatandaang ipinangako rin ng grupo na ito na magtutuloy-tuloy ang kanilang mga pag-atake hanggang hindi natitigil ang gera sa Gaza. Kaugnay pa nga nito, isang panibagong kalaban na naman ang nagsagawa ng pag-atake sa Israel. Ito ay sa kasagsagan ng pakikipagtunggali ng IDF sa iba't ibang mga militanteng grupo katulad ng Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah at Houthi. Ngayon naman, inanunsyo ng Islamic Resistance sa Iraq na matagumpay nilang tinamaan ang isang chemical plant sa Israeli port of Haifa noong ika-1 ng Marso. Gamit ang kanilang mga attack drones ay nagawa nilang mapinsala ang chemical storage facility na nasa loob mismo ng Israeli territory. Dagdag pa nga ng grupo na ito na ang mga pag-ataking kanilang ginagawa ay bahagi ng kanilang kampanya upang suportahan ang mga Palestinians sa Gaza at upang wasakin ang mga sa tingin nila ay Israel's strongholds. Ipinangako rin ng grupo na ito na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga pag-atake bilang ganti sa mga krimen na di umano'y ginagawa ng Israel sa mga Palestinians. Ang pag-ataking ito ng Islamic Resistance ng Iraq sa mga chemical plant ng Israel ay isang patunay na talagang hindi na mapipigilan ang paglawak pa ng kaguluhan sa buong rehiyon. Ang grupo rin na ito ang naging responsable sa ilang mga pag-atake sa mga American military bases sa Syria at Iraq dahil sa di umano'y pagsuporta nito sa Israel sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Sila rin ang nagsagawa ng mga pag-atake sa US bases sa border ng Jordan at Syria kung saan 3 sundalong Amerikano ang nasawi habang 34 naman ang nasugatan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.